Ipinag-utos na Malacanang na mas paigtingin pa ang pagsugpo sa mga illegal na pogo hubs sa bansa. May unang balita si Salima Refran. Asahan na raw ang mas maigting na pagsugpo sa mga scam hubs, prostitution dens at iba pang illegal na pogo hubs. Ipinag-utos kasi ng Malacanang ang mas pinalakas sa operasyon laban sa mga ito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, higit 400 ang mga pogo sa buong bansa na wala na mga lisensya, kaukulang mga permit at mga dokumento. Ang mabigat pa dito, dun sa investigasyon na ginagawa namin, sa kanila pa nanggagaling yung mga, minsan yung mga kidnapping, doon nangyayari sa mga ganito eh. At kasi nga, hindi na sila nagpapa-inspeksyon. Ang dahilan nila, wala na raw karapatan mag-inspeksyon yung PAGCOR sa kanila dahil hindi na nga sila nakarehistro sa PAGCOR. Ang dami na pong gumagamit ng internet, ng mga websites, ng mga apps, social media. We've seen a very new trend in crime. And so the President is very aware of these things. Mismo si Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpatawag ng pulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa loob pa ng isa sa mga ni-raid na scam hub noong isang taon. Pera-pera po kasi yan eh. It's a multi-billion-dollar industry that we are facing here. With the help of PAGCOR, with the help of DSWD, DOJ, nandyan, and of course PAOK, we're able to gather enough intelligence and information para po malaman natin yung mga galaw nila. And the most challenging part here is keeping up with the trend kasi ang dami na pong mga iba't ibang mga schemes, iba't ibang mga scams na kailangan tignan namin. Noong isang taon, sunod-sunod ang naging raid ng pamahalaan sa mga scam hubs at illegal pogos kung saan libo-libo ang mga dayuhang empleyado. May ilang insidente na rin ng kidnapping at pagpatay na iniimbestigahan ang pamahalaan. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.